Ayan, nandito tayo sa lilim mga ka-agri. Bali, nagpahinga muna tayo. At tinitingnan ko nga itong tanim ko mga ka-agri. Wala akong nakita na pangungulot, kaya inisip ko na lang na kung yun nga i-content ko ngayon. Pag-usapan natin kung ano yung dahilan ng pangungulot. Ayan. Ito mga ka-agri, base lang sa experience ko. Lahat naman ng sinabi ko rito simula sa unang vlog ko hanggang ngayon, sa experience ko lang yun mga ka-agri. Kasi hindi naman ako technician o hindi ako agriculturist mga ka-agri. Isa lang akong nagtatanim ng gulay na medyo matagal na rin, hindi naman ganoon katagal. Ayan mga ka-agri. Bago natin talakayin yung tungkol dun sa pangungulot, kung anong dahilan, eto tignan nyo mga ka-agri, bigla na lang uminit. Sobrang init ng panahon ngayon. Ayan. Ilang araw na sunod-sunod yung ulan dahil sa bagyong Isang mga ka-agri, tapos bigla na lang ngayong iinit. Ayan. Bali dyan nagkakaroon ng sakit mga ka-agri. Matagal na mainit, tapos matagal na makulimlim, tapos biglang uulan. Ayan o. Matindi, dyan talaga magkakaroon ng sakit pag ganyan. So balik na tayo dito mga ka-agri sa kung bakit nangungulot yung sili natin. Unang-una mga ka-agri, yung mites. Yung mites kasi mga ka-agri, bakit nakaka-apekto siya rito sa may talbos natin o sa may dahon ng sili natin? Kasi yung mites, nagkuhan siya, sucking insect kasi yung mites mga ka-agri. Nagbabahay yon dito sa may silong ng dahon ng sili natin. Kadalasan nga mga ka-agri, hindi naman dito sa malalaking dahon. Dito lang siya sa medyo maliliit pa na talbos, sa pinakamalapit na talbos. Kaya ang mites mga ka-agri, sucking insect, sinisipsip niya lahat yung mga, hindi naman lahat, yung sumisipsip siya, yun ang kinakain niya. Sinisipsip niya yung nutrients dito sa halaman, kasi dyan nga siya nagbabahay, yan yung tirahan niya. Kaya nangungulot itong dahon ng sili natin. Yun yung dahilan mga ka-agri. Kaya meron din ako mga pang-insekto na meron din akong insecticide na pang mites katulad ng malatayon, ganyan. Pero madalang ko naman gamitin yun kasi wala naman akong nakikita mga ka-agri na ganun. Kaya hindi ko ginagamit yung malatayon natin yan. Eto mga ka-agri, yung trips, yung mites mga ka-agri, yun nga, sinisipsip niya, kaya nagkakaroon ng kulot-kulot. Kaya kung mapapansin nyo, ano tawag dito, yung bigla na lang nangungulot yung tanim natin, lalo na sa tag-araw mga ka-agri. Ang mites nga pala mga ka-agri, hindi siya masyadong maapekto o sumasalakay sa mga panahon na tag-ulan. Tatandaan yan mga ka-agri, kapag nangulot yung sili nyo, hindi kaagad-agad trips. Marami ring dahilan mga ka-agri. Hindi dahilan yung mites. Kasi pag tag-ulan nga mga ka-agri, hindi siya masyadong hindi masyadong sumasalakay nga, o hindi nagkakaroon ng mites. Yun ang talaga doon. Hindi nagkakaroon ng mites, madalang yung panahon na magkakaroon ng mites. Kapag sunod-sunod lang siguro yung araw, yun nagkaka-mites. Pero pagka umuulan, walang mites. Yun ang dahilan na isa mga ka-agri. Ikalawa mga ka-agri, chemical toxicity. Ano ba yung chemical toxicity mga ka-agri? Yun yung sinasabi ko sa inyo dati na kapag araw-araw kayo nag-i-spray ng chemical, ngayon araw-araw kayo nag-i-spray ng chemical kahit wala namang ulan, nasusunog itong dahon ngayon mga ka-agri. Kaya minsan kahit itong malalaking dahon nasusunog siya, nangungulot pa rin. Kasi nga mga ka-agri, spray kayo ng chemical, hindi pa nawawala yung chemical na unang in-spray nyo, in-sprayhan nyo na naman. Nagtatagpo-tagpo sila ngayon dito sa may dahon mga ka-agri, kaya nangungulot siya, lalo na maaarawan pa siya. Yun, nangungulot na siya mga ka-agri. Isa yun sa dahilan. Pangalawa yun sa mga dahilan na kung bakit nangungulot yung sili natin. Chemical toxicity mga ka-agri. Kaya kung ako sa inyo,
Sinabi ko na nga sa nakaraang video ko na kung maaari, twice a week lang kayo mag-spray. Minsan nga, once a week lang, lalo kung maaraw mga ka-agri, once a week lang. Ganyan. At ang ikatlo mga ka-agri na dahilan kung bakit nangungulot yung sili natin, ang ikatlo ay yung sobra sa abono mga ka-agri. Yan. Yung may mga nagsasabi mga ka-agri, pagka nangulot yung tanim nyo, may nagsasabi minsan, nasobrahan ka sa abono. Ganon mga ka-agri. Pero hindi nila alam kung bakit nga ba nangungulot kapag sobra sa abono. Ang alam lang nila, sobra sa abono kaya nangulot. Tama naman yun. Pero hindi nila maipaliwanag kung bakit nga nangulot pag sobra sa abono. Ito ang paliwanag dyan mga ka-agri. Kasi, ito mga ka-agring sili, kadalasan naman nangungulot yan kapag yung tag-ulan mga ka-agri. Kapag sa may pag sobra sa abono sa tag-ulan mga ka-agri, nangungulot talaga siya. Pag tag-ulan na pa. Pagka tag-araw, hindi. Pagka tag-ulan, doon umaatake yung nangungulot dahil sobra sa abono. Ang dahilan mga ka-agri, pag nag-abono tayo ng sobrang lakas ng urea o ng mga nitrogen, yung nitrogen ngayon mga ka-agri pag umulan, aakyat siya talaga dito sa may puno ng halaman natin at dito siya sa talbos mag-e-end. Dito siya magtatapos mga ka-agri kasi andyan nga yung dulo. Sa mga dulo-dulo na yan. Ngayon, ang ulan kasi mga ka-agri, meron ding nitrogen yan. Sabihin natin, tama naman yung binigay kong abono, tama naman yung nitrogen, balanse naman. Pero hindi mga ka-agri. Kasi ang ulan, may nitrogen din yan. Sa may mga paligid natin, yung hangin, may mga nitrogen yan. Hindi lang natin nakikita mga ka-agri. Kaya pag umulan siya, di malalagyan ng nitrogen dito, kumbaga masosobrahan siya ng pagkain ng pagpasok sa kanya ng nitrogen. Kaya naman nangungulot yung dahon natin. Yun talaga mga ka-agri. Nasosobrahan sa nitrogen. Hindi abono na kung anong abono, sa nitrogen talaga siya sumusobra mga ka-agri. Kapag nagpataba tayo tas naulanan, medyo matagal na umuulan. Pansinin nyo mga ka-agri, kapag may medyo araw-araw na yung ulan, yung hindi tumitigil, berdeng-berde yung dahon natin. Lalo na kung kapapataba natin tapos sunod-sunod yung ulan. Yan, berdeng-berde dahon. Tapos makikita nyo na lang dito parang iba na yung talbos niya. Parang berdeng-berde na makapal. Ganun. Kasi nga, sobra na siya sa nitrogen. Ang dahilan nun, mangungulot na yun mga ka-agri pagka ganun. At ang ikaapat, ano ba yung ikaapat mga ka-agri na dahilan ng pangungulot? Ang ikaapat mga ka-agri ay yung malilim. Ayan. Pansin ko lang mga ka-agri, pag nasa lilim yung sili natin, mabilis siyang bumulas. Pero mangungulot siya pagka medyo may edad na. Kasi nga mga ka-agri, nalililiman nga siya. Hindi siya naaarawan. Yun naman, hindi ko na alam kung anong dahilan mga ka-agri. Pero sa akin kasi mga ka-agri, na-experience ko na kapag lalo na yung ganitong stage mga ka-agri, kapag nalililiman siya halos maghapon, nangungulot siya. Katulad niya, halimbawa na lang, may mga puno-puno dyan, halimbawa maraming puno dyan nakapalibot, mangungulot yan yung mga palibot niyan mga ka-agri. Tapos isa pang dahilan kung bakit nalililiman, yung sobrang damo mga ka-agri. Ayan, halimbawa madamo yung tanim natin, mataas yung damo. Yan, isa yan sa dahilan ng pangungulot. Kasi nalililiman siya. At panglima mga ka-agri, yung nga sobrang damo, magkakaroon siya ng insekto. Ngayon, dahil may damo siya, magkakaroon siya ng maraming insekto. Pupunta-punta siya ngayon dito, tatapak-tapak siya dyan. Tapos, yung iba, yung halimbawa, yung ganyan nga, yung may mga silihan dyan, pag nilinisan nila yon o kapag namatay yung tanim nila na yon, yung mga mites doon, yung mga kung ano mo, yung mga whitefly, thrips, lilipat ngayon doon sa tanim nyo kasi andun yung damo. Masukal yung tanim nyo. Ngayon, ang mangyayari,
mahawa, malilipat-lipat sila dun sa sili nyo, kaya nagiging mangungulot talaga siya kapag ganoon kasi marami nang ang insekto. So ayun lang mga ka-agri, sana naintindihan nyo yung paliwanag ko at saktong-sakto sa nakapagpahinga na rin ako habang nagpapaliwanag dito, nagbablog mga ka-agri. At bali magbabalag na ulit ako dyan sa mga ka-agri sa lugar na yan. Ito, babalagan na rin natin. At lulusong na rin ako mga ka-agri para hindi tayo masyadong maarawan dito sa talim natin. So ayun lang mga ka-agri, maraming salamat sa nakinig at nakaunawa ng paliwanag ko tungkol sa pangungulot ng sili.